Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Talkies Vlog. Tayo lang po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. Pag-usapan natin, mga kababayan, dalawang bagay po, no? Dating Associate Justice ng Supreme Court, retired na po, at nagsabing hindi kinakailangan magbitaw ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto po, ano to? Hindi natin alam kung kaalyado to ng mga dilawan, no? Pero sinasabi niya, hindi kinakailangan mag-resign ng Pangulo. Ilan na sila dyan? Si Miss Winnie Monsod. I don't want him to resign. Let him finish what he's doing. Let's find out. Sino pa yung iba? Yung mga business sector, Catholic Church, ayaw mag-resign si PBM. Bakit? Bakit sinasabi, lalo na itong retired Associate Justice ng Supreme Court, na pag nag-resign ng Pangulo ngayon, hindi maganda. Magkakaroon nito. Yun po, no? Aalamin natin kung ano yan, no? Mababasa natin mamaya yan sa balita. At ganun din po, si Robin Padilla na butthurt, no? Kaya ngayon, talagang ang puntirya niya na sa kanyang dartboard ay si PPO at PCO USEC Attorney Claire Castro. Kasi po mukhang nasalig po ang damdamin ni Robin. Siya naman ang nagsimula niyan . Ikaw nagsimula no Robin nung kinall out mo, ni-name drop mo ang pangalang Attorney Claire o USEC Claire. Sinabihan ka nga ni Legarda at ni Soto, wag ka munang mag-name drop. Kailangan ma-verify natin yung kung siya nga yung boses na yan. Iporensik mo muna. O tapos nung binalikan ka ni Attorney Castro, sabi lang sa'yo, for the benefit of Senator Robin Padilla, sabihin ko na hindi po ako yun. O ngayon, nababathurt ka kung ano-ano ang ngayon ang gagawin ni Robin, no? Kino-call out niya po ang PCO sa nangyayaring patayan doon sa bayan ng Mindanao. Bakit daw hindi daw binabalita ni Castro? Talagang sabi niya, hindi naman daw paninira kay Castro yung ginawa niya doon sa budget hearing ng PCO, na pinadinig niya yung isang AI na troll at fake news. Bakit daw ngayon? Kung ano-ano nang sinasambit mo, Robin Padilla. Alright? So yan po, no? Mamaya babasahin pa natin isang artikulo dito na gustong gawin ni Robin Padilla. Napikon po si Boy Silly kaya may gusto siyang gawin, no? Gusto niyang gisahin ang PCO. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan yung retired Associate Justice ng Supreme Court na nagsabing hindi kinakailangan mag-resign ng Pangulo. Pang-ilan na po ito, marami na po na mga anti-Marcoses, na mga dilawan, kakampings, no? Yung mga kulay ng politika nila na ayaw pong magbitaw ang Pangulo. Kasi pag nagbitaw ang Pangulo, ang papalit mas pinaka-demonyo. Yung apo ni Satanas ang papalit. Si Tokmol Sara Duterte. Yung Sara PTSD. Ano po yung PTSD? Pusit, Tokmol, Saltik, Dutae. Ayan. Akala nyo post-traumatic stress disorder. Hindi po. PTSD, Pusit, Tokmol, Saltik, at Dutae na Sara. Yan po. Pati Catholic Church ayaw. Ngayon, yung business tycoon na bilyonaryo na si Manny Pangilinan, ayaw niya rin. Now is the time that President Marcos and FL Lisa needs our support. Yung Makati Business Club, suportado, ayaw nila mag-resign. Si Ramon Ang ng SMC, ayaw ko. Sabi, bahala kayo dyan, sabi niya. Ngayon, ito namang si ex-justice ng Supreme Court, retired, yung sumulat po ng isa sa konstitusyon, yung sa Article 11, si Adolf Ascuna. Sabi niya dito sa Politico, ex-Supreme Court Justice Ascuna thinks Marcos should not resign. Sa kanyang opinion, hindi kinakailangan mag-resign ng Pangulo. Sa kanyang interview kay Pinky Web, tinatanong ni Pinky Web kung legal ba? Legal ba na manawagan ang mga tao sa resignation ng Pangulo at ng Vice Presidente? Bilang isang Supreme Court Justice, sinabi po ni Adolf Ascuna, it is legal. Panawagan lang naman . You can call for the resignation of our highest official. It's the right of the people to call.
it could be destabilizing. Yun nga lang. Sa panawagan natin na ganyan na mag-resign si Sara, mag-resign si Pangulo, pag nagsipag-resign yan, magkakaroon ng destabilization. Yung destabilization, madi-destabilize yung economy. Babagsak yan. Madi-destabilize yung peace and order. Madi-destabilize yung mga proyekto. Mahihinto, matitigil. Ang peace of order o wala. Ano na nangyari? Walang magkukuman. Ganito, mawawala, malulos tayo. Yun ang sabi ni Ascuna. It could be destabilizing, especially at the time of crisis. Right now, when you need a steady government. Correct. So such demand has to be balanced against the people ill effects of such a possibility of resignation. It's like changing horses midstream. It might not be good for the economy, not good for the country, and should be resorted to only at last resort. Correct. Kung talagang walang-wala na, guilty ang Pangulo, siya ang may pakana ng lahat ng korupsyon, then, so be it. Pero ngayon wala po eh. Puro lang po akusasyon, puro laway-laway, walang matibay na ebidensya. At ito pa ang matinding sinabi ni Ascuna. When asked if Marcos should resign, Ascuna replied, I think right now, the president should not resign. Because if he does so, it will, I think, sa palagay po ni Ascuna, destabilize the situation. Magkakaroon talaga ng destabilisasyon. After all, he was the one who exposed the flood control scandal. And he's apparently taking the proper steps to take action so that the culprits will be given justice. Correct. Tignan mo to. Buti pa ito, maayos ang pag-iisip. No? So let's give him a chance to show that he will be equal to the tremendous task that faces his office. Tama naman. At least ito may sense. Nag-iisip. Huwag munang aakto ng basta-basta tulad ng mga Duterte. Bigla na lang, pag-resignin na yan, ipasok na si Sara Duterte, bangag-bangag yan. Wala nga kayong matibay na pruweba. At higit sa lahat, si Pangulong Marcos ang nag-expose ng korupsyon. O ngayon, tatamaan kasi kayo no? Baka pati kayo masabit. Ascuna said that so far, the pace, yung takbo ng flood control investigation has not been too slow. Hindi naman pala Diba? Kailan lang na-establish yung Independent Commission for Infrastructure? Kailan lang? Tapos sasabihin nyo, napakabagal. Ay, nako naman. Kayo na magaling. O buti pa si Ascuna, sabi niya, has not been too slow. Hindi. I think so far, this has not been too slow. It has to be really following a due process. That's why I jokingly tell my children when they say that by Christmas people will be in jail. I said, Christmas what year? So when you say Christmas time, you have to add a year so that we have a clear on that. Correct? Hindi basta-basta minamadali. Kaya nga sabi ng Pangulo, mahirap madaliin. Kasi pag minadali mo ang ganyang proseso, nagsampa ka kaagad ng kaso sa korte, pagdating sa korte, bokya-bokya naman pala, di walang kwenta, hindi bale na lumalakad ang due process, tama ang ginagawang proseso, maski na medyo matagal, a year or two, basta pagdating sa korte, titindig yung kaso doon sa inaakusahan, hindi mapapalaya. Diba? Sabi pa ni Ascuna, I think so far, hindi pa naman masyadong mabagal. I think the pace is not too slow. Correct! Ang mga nagmamadali lang, yung mga far-right, extreme left yung mga makabayan black, nababagalan kayo, visit. Yung isa naman ayaw ipatuloy, yung isa nababagalan, leche, mga perfecto. Okay, so that is a good observation of retired Associate Justice Adolph Ascuna. Nasa panig niya po ako, umuo ako sa kanya. Hindi naman sobrang bagal, kumbaga okay naman. Tumatakbo, ginagawa yung due process, hindi minamadali, di ba? Correct. No, napunta naman tayo dito kay Senator Robin Boycilly Butthurt Padilla. Si Padilla po na butthurt, dahil na-call out siya ni SP Soto at ni Loren Regala dahil nag-name drop siya ng pangalan ni Yusek Castro doon sa AI na
pagpipake news tungkol sa paghihingi ng pera ng mga tinatawag daw ng mga vloggers. Sabi ni Attorney Claire kay Robin Padilla, para po sa kaalaman ni Senator Robin, hindi po ako yan. O ngayon, binalikan siya ni Robin, sabi niya, hindi naman yung ikaw ang nagpakalat, sinasabi ko. Ang sinasabi ko, yung pagpugsa sa fake news. Nag-name drop ka eh. Buti sana kung di ka nag-name drop, walang magko-call out sa'yo. Nung nako-call out ka, na butthurt ka. Ngayon, meron siyang posting dun sa kanyang social media sa FB na may mga patayan daw di umano dyan sa Mindanao. Bakit wala daw report si Yusek Castro? Bakit si Yusek Castro? Bakit hindi yung sekretary ng PCO? Bakit hindi yung mga pulis? Trabaho ba ng PCO mag-report ng mga patayan? Dapat di ba news outlet yan at pulis, DILG? O di kaya MBI, Robin? Ano naman kinalaman dyan ni Yusek Castro? Presidential Communications Office po sila. Presidential. Hindi naman sinabing Philippine National Police si Yusek Castro. Kung ano-ano na ngayon ang paninira mo kay Castro. Bakit? Na-butthurt ka eh. Biruin mo, napikon ka ni pati babae, kinakasahan mo. Hindi ka lilibel sa talino ni Yusek Castro. Ngayon mga kababayan, lalo siyang na-butthurt. Ano po ang gagawin niya sa GMA News? Padilla seeks probe into PCO's alleged spreading of unverified misleading info. Alleged daw po. Sino nagre-reklamo? May nagreklamo ba sa PCO? May nagdemanda ba kay Yusek Castro? Allegation na naman. Iimbestigahan mo. Chismis lang yan. Ito po sinasabi niya. Kasi daw po dito, meron siyang resolution, Senate Resolution number 188 to investigate the alleged dissemination of unverified, potentially propagandizing and misleading information. Ang balak niya, ipatawag si Yusek Castro at ayon, kastiguhin doon, sabunin doon. Sasabihin niya, wag kang ko-contempt kita. Ganyan, makabawi lang siya. Kasi nasaktan po yung ego niya, na butthurt po siya. Dahil unang-una, kasalanan niya, nag-name drop siya, inaalud niya na si Yusek Castro daw yon walang ginagawa. May mga troll farm daw ang Malacanang. Nung na-call out siya ni Soto at ni Legarda, ayon, dumipensa. Lalo na nung sinabihan siya ni Yusek Castro na, para po sa benefit na ni Robin, hindi po ako yon. Lalong na butthurt, lalong nagdamdam. Paano? Makitit ang utak eh. Ito po daw po yung mga gawa ng misinformation regarding the PCO's information dissemination which have contributed. Nag-contribute daw sa public confusion. Ay, hindi po kami na-confuse. Kayo lang yun. Misinformation or misinterpretation of government actions and policies. Lalong-lalo na daw po, mga kababayan, sinasabi niyang na-confuse ang mga tao sa sinabi ni Yusek Castro na si Bersamin daw po ay nag-resign. Pero ang sabi ni Sir Bersamin, hindi naman siya nag-resign. Pero may lumabas po na resignation letter si Lucas Bersamin. Di ba Robin, alam mo ba yung nangyayari sa loob ng Malacanang? Puro lang chismis yung sinasabi mo? Di ba? Ngayon, ang nangyari mga kababayan, sabi ni Robin Padilla, these events, yun daw kay Bersamin, collectively highlights the pivotal role of PCO in framing national issues and shaping public perception, underscoring the importance of responsible reporting, accurate messaging, internal venting, and the duty of government to ensure clarity. Yan ang sabi niya. Robin, wala nagre-reklamo sa ni Bersamin. Si Pangandaman, nag-resign po. Nag-resign si Pangandaman, si Bersamin nag-resign din dahil nakita namin yung resignation letter. Kaya Robin, yung Senate resolution mo na yan, gusto mo lang gisahin, gusto mo lang takot-takutin si Yusek Castro. Di ba? Dahil ikaw ay na-butthurt kung ano-ano na ngayon ang pinaggagawa mo. Na-butthurt mga kababayan, hindi maka-move on. Ano ba lang ang sinabi sa'yo ni Yusek Castro? Hindi po ako yon, for your benefit, Senator Robin Padilla. Patuloy kayong na-butthurt. Pati yung mga patayan gusto mo PCO na ang mag-report. Nandyan ang PTB.
Ha? Nandiyan ang mga news outlet, PMP, DILG, MBI, kung sino man mga otoridad, hindi ang PCO, bugok. At mga kababayan, mind you ha, Presidential Communications Office, mga trabaho ng Pangulo, proyekto ng Pangulo, mga events na dinadaluhan ng Pangulo ang dapat ipakita dyan. Hindi yung kung ano-anong pinagsasabi mo. Pikon na pikon mga kababayan. O kayo po, ano po yung masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.